New mga kaanasaga. Ito na ang Tojima Wants to be a Kamen Rider, Episode 1 hanggang Episode 5, Compressed Version. Kung gusto mong pumili kung anong episode ang gusto mong panoorin, i-click mo lang ang timestamp sa ibaba at piliin kung saan mo gustong magsimula, mula Episode 1 hanggang sa pinakabagong Episode 5. Pwede mong i-skip ang mga napanood mo na, o diretsong tumalon sa mga epic na laban na gusto mong balikan. Nagsisimula ang kwento sa ating bida na si Tojima, na nagsasanay sa gubat. Sunod-sunod niyang sinusuntok ang isang puno habang paulit-ulit na sumisigaw ng Rider Punch. At sa bawat suntok, ramdam ang tindi ng pinsala. Mula pagkabata, idol na ni Tojima si Kamen Rider. Isang bayani mula sa isang sikat na TV show na para sa kanya ay walang kapantay. Paulit-ulit niyang pinapanood ang bawat episode, hanggang sa dumating sa punto na nagtataka na ang kanyang ina kung may mali ba sa kanya. Pero para kay Tojima, wala nang ibang mahalaga. Sa tuwing nasa screen ang kanyang idol, para siyang nahihipnotismo. Palagi niyang sinisigawan ng TV, laban, Rider. Huwag mong hayaang manalo ang Shocker. Ang Shocker, isang malaking organisasyon ng kriminal, ang kalaban ni Kamen Rider. Kahit pa nagpapalamang nanay niya para umalis, hindi man lang lumilihis ang mga mata ni Tojima sa TV kahit isang segundo. Punong-puno siya ng paghanga, dahil dito, nangako si Tojima na balang araw, magiging tulad din siya ng kanyang bayani. Lumipas ang mga taon, at makikita na si Tojima ay bigla siyang hinayla ng isang babae. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari hanggang sa nag-ipon ng lakas ng loob ang dalaga at nag-confess, gusto raw siyang makipag-date. Nabigla si Tojima, pero agad siyang sumagot ng oo, gusto kong lumabas kasama ka. Pero biglang nagbago ang lahat, nag-sorry ang babae at ipinahayag na ito'y isang biro lamang. Isang prank. Gumuho ang mundo ni Tojima habang pinagtatawanan siya ng buong klase. Doon na pumasok ang bully na si Kagawa, na umaming plano pala niya ang lahat. Ang babaeng si Emily ay girlfriend niya talaga, at natalo lang sa pastahan kaya napilitang mag-confess kay Tojima. Tahimik na lumakad palayo si Tojima, sugatan ng pride, habang ang konsensyadong si Emily ay halatang nagsisisi. Sa kanyang pag-iisa, bumalik sa alaala si Tojima noong bata pa siya. Nakita niya ang ibang bata na naglalaro ng bato-bato pick, kung sino ang manalo, siya ang magiging Kamen Rider, at ang talo ay magiging miyembro ng Shocker. Ngunit para kay Tojima, hindi laruan ang pagiging bayani. Hindi ito nadadaan sa laro. Kaya sa halip na sumali, tumayo siya, nag-pose gaya ng idol niya, at buong seryosong sinabi na siya mismo ang magiging rider. Balik sa kasalukuyan, hinanap ni Emily si Tojima para humingi ng tawad. Kita sa mukha niyang nagsisisi, kaya tinanggap ni Tojima ang kanyang apology. Nag-usap sila, at inamin ni Emily na may kakaiba kay Tojima. Sa eskwela nila kung saan halos lahat ng lalaki pasaway, si Tojima ay ibang-iba. Hindi siya delinquent, pero hindi rin siya ordinaryo. Wala siyang kaibigan, at may mga usap-usapan na nakikita siyang sumisigaw sa ilog habang naka-hero pose. Hindi alam ni Tojima ang isasagot, pero wala na ring kailangan, dahil para kay Emily, lalo lamang siyang nahuhumaling sa misteryo ni Tojima. Ngunit biglang dumating ang isang lalaki, si Ryota. Tinukso niya si Emily, na tila ba iniwan na raw nito si Kagawa at si Tojima na ang kapalit. Tinawag pa niyang loser si Tojima at nagyabang na mas bagay si Emily sa kanya. Sinabi ni Emily na umalis na lang sila, pero hinarang siya ni Ryota. Dito na pumasok si Tojima. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Ryota at tinitwisteng ito ng sobrang sakit kaya napasigaw ang bully. Nagbalik ng suntok si Ryota, pero madaling nasalag ni Tojima. Bitawan man niya ito, mariin niyang sinabi, panahon na para sa payback. At isang napakalakas na suntok sa mukha ang tumapos sa laban. Nagpa siya ang mga kasamahan ni Ryota na gumanti, ngunit laking gulat nila nang sabay silang mapigilan ni Tojima. Muli niyang sinabi, payback time. At sinipa sila ng sunod-sunod gamit ang kanyang mga explosive kicks. Habang nanginginig sa sakit ang mga bullies, nanatiling nakatulala si Emily, hindi makapaniwala sa ipinakita ni Tojima. Tahimik lang si Tojima, gaya ng nakasanayan. Ipinaliwanag niya na ibinalik lang niya ang sakit na ibinigay sa kanya. Pagkatapos, naglakad siyang parang bida sa pelikula habang naiwan si Ryota. Galit at nagbabalak ng paghihiganti. Makalipas ang ilang araw, biglang dinakip si Emily ng mga siga mula sa karibal na paaralan. At dito sumigaw si Ryota, tinatawag si Tojima.
Ipinahayag ni Ryota na digmaan na ito, isang rumesbak dahil sa kahihiyan na dinanas niya. Nagtitipon ng mga estudyante, nagulat at nagtataka kung ano ba talaga ang ginawa ni Tojima para umabot sa ganito. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil wala ni isa mula sa grupo ni Kagawa na pumasok ngayon. Kaya walang pwedeng tumulong. Ang mga guro naman ay parang walang silbi. Ngunit hindi yun mahalaga dahil humakbang na si Tojima. Galit na galit si Ryota at balak niyang bugbugin si Tojima hanggang hindi na ito makakalimot. Pero ibang usapan ang nasa isip ni Tojima. Para sa kanya, hindi totoong digmaan ang laban ng mga kabataang tulad nila. Wala pa silang trabaho, umaasa pa rin sa mga magulang para sa pagkain at tirahan. At ngayon, nag-aastang parang mga sundalo ng karibal na paaralan. Nakakahiya at sobrang kababawan. Ayon kay Tojima, kung gusto raw nilang makipaglaban, mas mabuti pang maging kasing seryoso niya at lumaban-laban sa tunay na kasamaan. Nabigla ang lahat sa kanyang mga salita, at si Emily, mas lalo pang nahulog ang loob sa kanya. Pero hindi na makikinig si Ryota. Sa hudyat niya, sabay-sabay na umatake ang kanyang tropa. Hindi umatras si Tojima. Sumugod din siya, pero sa dami ng kalaban, tinambakan siya ng suntok at sipa. Walang awa siyang binugbog hanggang halos mawalan na ng malay. Habang nakahandusay, ipinahayag ni Ryota na kukunin na niya si Emily bilang gantimpala. Humihingi ng tulong si Emily, pero wala ni isang estudyanteng kumilos. Sa desperasyon, tinawag niya ang pangalan ni Tojima. At sa sigaw na yon, muling bumangon ang ating bida. Nanlaki ang mga mata ng lahat, akala nila wala nang malay si Tojima, pero nakatayo siyang muli. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang coat at seryosong sinabi na ayaw niya sanang gamitin ang kapangyarihang ito laban sa kanila. Pero dahil pinilit siya, wala na siyang pagpipilian. Hinubad niya ang kanyang shirt, at lumitaw ang kakaibang marka sa kanyang tiyan. Hindi maintindihan ng mga siga kung ano yun, lalo na nang mag-pose siya. Sa bawat kilos, sumisigaw si Tojima, Rider. Sabay pose, transform. Tumalon siya papunta sa mga siga, sabay sigaw ng Rider fight. Lahat ay natulala, halong gulat at kalituhan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binigkas, Kamen Rider. Ngunit wala namang nangyari. Tawanan ang mga siga. Tinawag pa siyang baliw sa kanyang mga kartihan. Ngunit mabilis silang napatahimik. Biglang sumabog ang isang suntok mula kay Tojima na nagpatalon kay Ryota ng ilang metro sa ere. Halos matanggal ang panga ng lahat habang pinapanood ang katawan ni Ryota na lumipad sa langit. Ilang sandali pa, makikita na tinalo ni Tojima ang buong grupo. Pati mga guro at maging si Kagawa ay saksi sa lahat, pero hirap silang paniwalaan ang kanilang nakita. Naguguluhan si Emily at nagtanong kung sino ba talaga si Tojima. Humarap ang ating bida, tumitig sa kanya at buong drama na nagsabi, "Ako si Kamen Rider." Naluha si Emily habang papalapit si Tojima, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Pananggakwan niyang magiging ayos ang lahat. Ngunit sa halip na ma-comfort, natakot si Emily, at tumakbo palayo. Wasak ang kaluluwa ni Tojima. Napagtanto niyang tama siya noon pa man, hindi niya dapat ginamit ang pagbabagong iyon. Ang tanging kaaway na dapat niyang labanan ay si Shocker. Bumalik tayo sa kasalukuyan, naroon si Tojima sa gubat, muling nagsasanay. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang katotohanan, ang Kamen Rider at Shocker ay kathang-isip lamang mula sa isang palabas sa TV. Hindi sila totoo sa totoong mundo. At kahit anong training ang gawin niya, hindi siya kailanman magiging tunay na Kamen Rider. Habang patuloy na nagbubuhos ng galit si Tojima, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Hindi ako kailanman magiging Kamen Rider." Sunod-sunod niyang sinasalakay ang puno, bawat suntok ay punong-puno ng hinanakit. Biglang may narinig siyang paparating. Isang oso, pero imbes na matakot, nadismaya lang si Tojima, dahil hindi ito isang halimaw mula sa Shocker. Sumugod ang oso, at napilitan si Tojima na lumaban. Ngunit siya ang nagbigay ng gulat, mabilis niyang binalibag ang oso sa lupa, na para bang nagtataka ang hayop kung tao nga ba talaga ang kaharap nito. Hindi nagpatinag ang oso at gumanti, sinugod si Tojima at ginuhitan ng malalim sa dibdib. Pero sapat na ang lakas ni Tojima ngayon para makipagsabayan sa isang oso. Pinatunayan niya ito nang idiretso niya ang kanyang siko sa mata ng hayop. Umatras ang oso, napilitang tumakas. Para sa kahit sinong normal na tao, malaking tagumpay na ang makatalo ng oso. Pero para kay Tojima, wala itong halaga.
Dahil ang gusto lang niya, ang matagal na niyang pinapangarap, ay maging Kamen Rider. At ngayong taon, 40 na siya. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Tojima sa isang toy shop. Dala ang lahat ng kanyang Kamen Rider memorabilia para ibenta. Namangha ang clerk sa dami at sa sobrang rare ng mga gamit niya. Pero ibinunyag ni Tojima na may 6 pang kahon sa likod, at 10 pa sa bahay. Pag-uwi niya, makikita ang kanyang kwarto, ganap ng walang laman. Ibinente niya lahat. Bakit? Dahil hindi niya matanggap ang ideya na mamatay mag-isa sa isang silid na puno ng Kamen Rider merchandise, para lang itapon ng kung sinong estranghero. Ngunit isang araw, napatigil siya nang mabasa ang headline sa balita, "Shocker Spotted." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang piniplay ang video. Ito na ba ang sandaling hinihintay niya buong buhay? Sa ulat, isang convenience store ang ninakawan ilang araw na ang nakalipas. Ang mga magnanakaw, nakasuot ng itim na ski mask na hawig sa mga tauhan ng shocker mula sa palabas. Ginaya pa nila ang mga kakaibang tunog ng mga kontrabida. Pero nabigo si Tojima, sapagkat hindi yun ang klase ng krimen na ginagawa ng tunay na shocker. Sa trabaho, narinig niyang may panibagong shocker attack na naman. Sunod-sunod na raw itong nangyayari sa iba't ibang lugar. Lumalabas na parang trend na ito. Ngunit tumanggi si Tojima na maniwala, para sa kanya, pawang mga kopya lamang ang mga ito. Lumabas pa ang mga report, samut-saring copycat crimes na ginagawa ng mga taong may maskara. Isa sa kanila ang nahuli at nagkwento, ginawa raw niya yon dahil may maskara siya sa bahay. At nang mag-post siya at gumawa ng kakaibang ingay, pakiramdam niya ay lumakas siya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng halaga. Para kay Tojima, isa lang itong malaking katangahan. Isang gabi, dumalo siya sa isang festival malapit sa kanilang bahay. Nakita niya ang isang bata na kinakausap ang ama nito, at biglang bumalik ang alaala, noong bata pa siya. Binigyan siya ng kanyang tatay ng $30 para mag-enjoy sa pista. Ngayon, hawak niya muli ang parehong pagkain na in-enjoy niya noon, at sumabog ang nostalgia sa kanyang puso. Samantala, sa ibang lugar, isang misteryosong lalaki ang namimigay ng mga maskara na pinag-uusapan sa balita. Ang pangalan niya ay Naka. Ipinaliwanag niyang ang misyon nila ngayong gabi ay isang shakedown. Wala namang problema ang mga siga sa pagsusuot ng maskara, pero isa sa kanila ang nagreklamo, nakakahiya raw ang mga pose at tunog na kasama nito. Ngumiti lang si Naka, hindi raw mahalaga yon. Simula pa noon, mas gusto niya ang shocker kaysa kay Kamen Rider. Kaya siya raw naging gangster. Ang mga sigay napailing, ano raw? Hindi sila makapaniwala sa kababawan ng dahilan. Ngunit nagpatuloy si Naka. Sa shocker terms, siya raw ang magiging halimaw, at sila ang kanyang 3 combatants. At kung ganoon, wala silang magagawa kundi sumunod sa kanyang utos. Ilang segundo lang ang lumipas, at sinimulan na ng mga siga ang kanilang balak, niransak nila ang isang stall sa festival. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon mismo si Tojima. Nagulat siya nang makita ang eksena, isa itong shocker robbery. Nanigas siya sa kinatatayuan, hindi makapaniwala. Habang walang awang binubugbog ng mga siga ang may-ari ng tindahan, nagpasya si Tojima na kumilos. Lumapit siya sa katabing stall at tinanong kung magkano ang isa sa mga maskarang tinitinda roon. Sa kanyang isip, naglalaban ang dalawang tinig, ito ang mundong iniwan na niya. Pero paano siya tatanggi kung mismong shocker ang gumagawa ng kasamaan sa harap niya? Muling bumalik sa kanya ang mga alaala, lahat ng beses na nag-post siya bilang Kamen Rider, mula pagkabata hanggang ngayon. Ngunit ngayong gabi, iba na ito. Dahil sa unang pagkakataon, gagawin niya ito laban sa mga shocker na nasa harap mismo niya. Isinuot ni Tojima ang maskara. Ramdam niya ang init ng dugo, bumibilis ang tibok ng puso. At buong tapang siyang humakbang. Malakas niyang idineklara, sobra na ang kalokohan ng shocker. Nagtinginan ang mga siga, nagtatawanan. Sino raw ba ang weirdo na ito? Ngunit walang atrasan si Tojima. Tumayo siya ng diretso, at buong drama niyang ipinakilala ang sarili, ako si Kamen Rider. Hindi na niya mapigilan ang kanyang luha. Akala niya ay tuluyan nang natapos ang yugto ng buhay na yun. Pero heto siya, muling nabubuhay bilang kanyang idol. Ang saya at sakit ay sabay na damaloy sa kanya. Mas lalo lang siyang pinagtawanan ng mga siga. Ngunit sa gitna ng karamihan, si Naka ay tahimik na nanunood. Sa halip na matawa, natuwa siya,
interesado siyang makita ang laban ng isang Kamen Rider laban sa kanyang mga shocker. Hindi nagpadaig si Tojima sa pangungutya. Sinabi niyang seryoso siya. Tumayo siya sa matibay na stance, at sa buong lakas niyang tinig ay sumigaw, Rider Punch. Isang malakas na suntok, sunod-sunod, hanggang sa halos maduraj ang bawat siga. Isa na lang ang natira, ang pinakamatangkad sa kanila. Dito, tumalon si Tojima ng mataas, at sa ere, buong sigla niyang isinagawa ang kanyang signature move, Rider Kick. Tumama ang kanyang paa diretso sa katawan ng siga, at agad itong bumagsak, wala nang malay. Nagulat ang lahat ng tao. Walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang mga mata ng buong festival ay nakatutok ngayon kay Tojima. Sa unang pagkakataon, dama niya ang ligaya ng pagiging bayani. Ngunit nang mapansin niyang lahat ng tao'y nakatingin sa kanya, agad siyang tumakbo, ayaw niyang malaman ng iba kung sino talaga siya. Samantala, sa ibang lugar, isang babae ang nagbabasa ng headline, Kamen Rider tinalo ang shocker sa festival. Galit na galit siya. Bakit? Dahil gusto niyang siya ang unang gumawa nito. Nainsulto siya, isang Kamen Rider na maskara lang ang suot. Hindi pa kumpletong suit gaya niya. Sino ba sa tingin niya ang lalaking yon? Kinabukasan, makikita natin si Yuro habang nagtuturo siya sa klase. Binabasahan niya ng tula ang mga estudyante, at isa sa kanila ay labis na humanga sa husay niya sa pagtuturo. Tungkol ang tula sa isang lalaking umiibig sa asawa ng iba. Tinawag ni Yuro si Asano, na halatang wala sa wisyo, para ipaliwanag sa mas modernong paraan ang huling linya ng tula. Pero dahil hindi siya nakikinig buong oras, sobrang palpak ng sagot niya. Ang sabi niya, inamin daw ng pangunahing karakter ng tula ang pag-ibig niya sa kanyang guro, na hindi naman talaga yun ang ibig sabihin. Maayos siyang itinaman ni Yuro, at sobrang nahiya si Asano nang pagtawanan siya ng buong klase. Pag-uwi, hindi mapigilan ni Asano ang emosyon habang iniisip kung gaano niya kamahal si Yuro. Iniisip niyang sana ay magkasama sila ngayon. At pinapangarap niya kung ano kaya ang mga eleganteng bagay na ginagawa ni Yuro sa libreng oras nito. Sa imahinasyon ni Asano, iniisip niyang mahilig si Yuro sa mga Pinong gawain tulad ng pagtingin sa mga magagandang painting, pagtugtog ng grand piano, at pag-inom ng tsaa sa isang marikit na hardin. Pero malayo yun sa realidad. Sa totoo lang, si Yuro ay nasa gym, nagpapabigat ng mga weights na parang halimaw. Habang nagbubuhat, grabe ang kanyang galit sa Kamen Rider na bigla na lang naglaho. Kinamumuhian niya ito ng buong puso dahil ginagamit daw nito ang pangalang Kamen Rider kahit mask lang ang suot. Sa isang flashback, ipinakita ang nakaraan ni Yuro. Isang araw, umuwi siyang umiiyak matapos siyang i-bully. Nagtaka ang kanyang ama kung bakit hindi siya lumaban, at ipinaliwanag ni Yuro na puro lalaki ang mga nambubuli sa kanya. Alam ng kanyang ama kung gaano kahirap ang sitwasyon, kaya ipinakita niya kay Yuro ang isang lumang episode ng Kamen Rider Stronger. Noong una, nagtataka si Yuro kung bakit ipinapakita sa kanya ng ama ang isang lumang palabas, pero sinabi ng ama niya na panoorin lang ito hanggang dulo. Sa episode na yon, ipinakilala ang isang babaeng karakter na nagngangalang Tackle. Sinabi ni Tackle kay Stronger na lalaban siya sa tabi nito. At kahit nag-aalala si Stronger dahil babae siya, mabilis siyang namangha nang makita ang kanyang transformation. Tamang-tama ang timing ng ama ni Yuro, si Tackle kasi ang unang babaeng mandirigma at unang babaeng Kamen Rider. Agad na nabighani si Batang Yuro sa bagong idolo niyang lumalaban sa mga kalaban ng kabutihan. Ginaya pa ni Yuro ang mga galaw ni Tackle, lalo na ang sikat nitong atake, ang electro-wave throw, at sinasabayan pa ng kanyang signature pose. Laging nandoon ang ama niya. Tinuturuan siya kung paano gayahin ng tama ang bawat kilos ng kanyang idolo. Alam ng tatay niya ang lahat tungkol sa Kamen Rider, kabisado pa pati mga galaw at mannerism ni Tackle. Hanggang sa isang gabi, habang nag-e-ensayo, ginamit ni Yuro ang electro-wave throw sa isang kaaway niya, pero aksidente niyang nataman ang mga videotape. Isa sa mga yun ay episode 30 ng Kamen Rider, isang episode na hindi pa niya napapanood. Excited niyang pinanood ito, pero nagtaka siya sa pamagat, "Goodbye, Tackle." Ito pala ang huling laban ni Tackle. Habang nanunood, tuluyan siyang nabigla sa mga pangyayari. Malubhang nasugatan si Tackle dahil sa isang masamang doktor. At doon na nagtapos ang buhay ni Tackle. Hindi kinaya ng Batang Yuro ang pagkamatay ng kanyang idolo.
Ang karanasang yun ay labis na tumatak sa kanya, ibinagsak siya sa isang madilim na puwang ng kalungkutan at pagkawala ng pag-asa. Pag-uwi ng ama ni Euro mula sa trabaho, laking gulat niya nang makita si Euro na halos malunod sa sarili niyang luha. Nang makabawi siya mula sa halos mamatay sa pag-iyak, tanging nasa isip lang ni Euro ay, bakit kailangang mamatay si Tackle? Bakit hindi siya sinagip ni Stronger? Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang Ultra Cyclone ni Tackle ay isang self-destruction move, isang huling atake kung saan isinasakripisyo niya ang sarili para talunin ang kalaban. Sobrang lakas ng kalaban kaya wala siyang ibang pagpipilian. Namatay man siya, nailigtas naman niya si Stronger at ang mundo. Nakahinga ng kaunti si Euro nang marinig yon. Sinabi pa ng ama niya na si Tackle ang pinakamahusay na heroine sa lahat, at yun ang dahilan kung bakit pinangalanan niya ang anak niya na Euro. Si Tackle ay simbolo ng katarungan, at kahit ilang beses siyang matalo, patuloy pa rin siyang lumalaban hanggang sa huli. Ang mga salitang yun mula sa kanyang ama ay tumagos sa puso ni Euro, sapat para tuluyang pagalingin ang pusong durog dahil sa pagkamatay ng kanyang idolo. Maya-maya, isang costume na siya mismo ang gumawa. Isinuot ito ni Euro, at laking gulat niya nang marinig ang ama niyang nagsabing, "Hindi patay si Tackle, kasi nasa harap ko siya ngayon." Naluha si Euro habang unti-unting bumabalot sa kanya ang damdaming baka nga siya si Tackle. Lumuhang ngumiti ang ama at sinabing, "Ikaw si Tackle." Ginawa niya ang signature pose ni Tackle at buong tapang na sinabi, "Ako si Electro-Wave Human, Tackle." Ngayon, 24 na taong gulang na si Euro at nagtatrabaho bilang guro, pero hindi pa rin nawawala ang paghanga at galit niya sa mundo ng mga rider. Lalo na sa bagong Kamen Rider, na tinatawag niyang peke at poser. Buo niyang isinusulat sa pisara ang galit niya rito, pero syempre, wala namang ideya ang mga estudyante kung ano ang pinagsasabi niya. Kinagabihan, pinaplano ni Naka at ng grupo niya ang panibagong krimen, 5 convenience stores ang kanilang pagnanakawan. Nag-aalangan ang mga tauhan niya, takot na mahuli na sila sa sunod-sunod na pagnanakaw. Pero ayaw makinig ni Naka, sa halip, sinabi niyang sasama na siya ngayong gabi. Tinangka pa siyang pigilan ng grupo niya, pero sinagot lang sila ni Naka ng isang malamonologo. "Isa akong mandirigma, pero wala nang lugar para sa mga tulad ko sa panahong to." Anya pa, gusto raw sana niyang maging halimaw tulad ng Spider-Man sa Kamen Rider, pero, gaya ng dati, walang nakakaintindi sa mga pinagsasabi niya. Natapos ang kanyang speech at inutusan na niya ang grupo. "Maghanda na kayo, at siguraduhin niong may puso ang kilos niyo ngayon." Samantala, naglakas loob si Asano at inamin kay Euro na gusto niya ito. Napatigil si Euro, hindi makapagsalita, gulat na gulat sa narinig mula sa sarili niyang estudyante. Habang nangyayari ito, sinisimulan na ni Naka at ng mga goons ang kanilang pagnanakaw. Nagpapanik sila nang makakita ng mga pulis, pero nanigas si Euro sa kinatatayuan nang makita niya mismo ang mga shocker robbers sa harap niya. At ang pinakamasama, ang leader nila, si Naka, ay tila sobrang lakas. Walang takot na binugbog ni Naka ang isang pulis, at habang pinapanood yun ni Euro, nagngingit-ngit siya sa galit at takot. Samantalang si Asano, wala pa ring kam-alay-malay, tuloy pa rin sa pag-amin ng kanyang nararamdaman. Hindi na nakapigil si Euro, hindi niya kayang palampasin ito. Iniwan niya si Asano at agad sumugod para habulin ang mga kriminal. Sa kabilang banda, binabasa ni Tojima ang artikulo tungkol sa kabayanihan ng Kamen Rider, at hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na siya nga iyon. Bigla siyang napatigil nang makita ulit ang mga shocker robbers. Tinawag niya ang atensyon nila, pero hindi siya pinansin. Agad siyang yumuko, inilabas ang kanyang maskara, at sinabing, "Transform." Habang ginagawa niya ang pose ng isang tunay na rider, agad siyang nakilala ng mga goons, "Yan yung lalaki na tumalo sa atin dati," sigaw nila. Halatang inis si Naka. Buong damdamin, ipinahayag ni Tojima, "Ako si Kamen Rider." Napaluha pa siya habang sinasabi yun, sabay dagdag ng, "Matagal ko na kayong hinahanap." Habang yun ang nangyayari, hinahabol pa rin ni Asano ang babaeng mahal niya, pero si Euro, nakatuon lang sa kanyang target. Hanggang sa, bigla niyang makita ang taong pinakakinamumuhian niya. Ang lalaki na tumalo sa mga shocker robbers na siya mismo dapat ang tumapos. Ang impostor na rider na puro mask lang ang suot. Hindi niya mapapalampas ang krimeng yun laban sa tunay na karangalan ng mga rider.
Samantala, handang-handa na si Tojima sa labanan. Hinamon niya ang mga shocker goons. Sige, halika kayo. Nakita ito ni Yuro at alam niyang muling inaagaw ni Tojima ang dapat sanay kanya. Pero hindi siya papayag, at sa harap ng lahat, hinubad niya ang suot na pangguro at isinuot ang kanyang tackle uniform. Habang inaabot ang bag sa isa sa mga estudyante, sinabi niya, "Pakihawak muna to, tackle na ulit ako." Napagod na si Tojima sa kakapanood lang ng mga tauhan ng shocker na walang ginagawa. Kaya napagdesisyonan niyang siya na mismo ang aatake para tapusin na ang mga krimen nila. Bigla siyang nahinto nang may umatake sa kanya, isang malakas na enerhiya na nagpalipad sa kanya palayo. Nagulat ang mga magnanakaw ng shocker, hindi nila alam kung anong nangyayari. Sa gitna ng usok, lumabas ang isang babae at nag-pose ng pamilyar na stance. Ipinakilala niya ang sarili bilang Electro-Wave Human Tackle. Walang mas nagulat kundi si Tojima mismo, kilala niya ang babaeng ito. Si Tackle, buhay pa siya. Nangaasar pa ang mga goons, sinasabi na baka katawan lang daw ang nag-mature. Pero isip bata pa rin. Inalok pa siya ng candy ng isa sa kanila, pero mabilis na ipinakita ni Yuro na hindi ito laro. Agad niyang binuhat ang lalaki at ginamit ang Electro-Wave Throw. Lumipad ang goon at bumangga sa mga kasamahan niya. Nagulat ang lahat, isang babae lang ang tumalo sa buong grupo. Kinuha ni Yuro ang bag niya at nagpasalamat naman si Asano, sobrang tuwa pa dahil nabigyan daw siya ng pagkakataong masilayan si Tackle. Pero agad siyang pinigilan ni Yuro bago niya mabanggit ang totoong pangalan niya. Pagkatapos, umalis si Yuro ng may estilo, isang tunay na hero's exit. Muling sumigaw si Asano ng mahal kita, Tackle. Habang nakangiti pa rin, naiinis naman si Naka at hinubad ang mask niya. Sinabi niya kay Tojima na hindi pa tapos ang alitan nila. Pero sagot ni Tojima, "Hoy, sinapak ka rin ng babae na yun ah." Tumawa lang si Naka at sinabing mas gusto pa rin niya ang shocker, sabay alis ng buong grupo. Tinanggal ni Tojima ang mask niya at napaisip, sino kaya yung babae na yun? Isang misteryo si Yuro, pero may kakaiba sa kanya. Parang mas mahal pa niya si Tackle kaysa sa pagmamahal ni Tojima kay Kamen Rider. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Yuro nang makita niyang trending na ulit si Tackle sa mga artikulo online. Samantala, nagtipon muli sina Naka at ang grupo matapos ang pagkatalo nila kagabi. Isa sa mga tauhan niya ang nagtanong kung ano yung hawak ni Naka. Proud niyang ipinakita ang isang monster mask na nabili niya sa sale. Nilagyan niya ng shocker-style design, sinuot ito, at ipinahayag. Simula ngayon, ako si Yakuza Man. Nagulat ang mga tauhan niya at di makapaniwala, pero seryoso si Naka. Ipinahayag niyang magpapatuloy sila sa trabaho nila ngayong gabi. Kinabahan ang mga kasama niya, pero tama nga ang hinala nila, isa na namang convenience store ang balak nilang pagnakawan. Sa kabilang banda, sa Rose Mart, may isang live streamer na abala sa pakikipag-usap sa kanyang viewers. Ipinagyayabang niyang bibili siya ng 100,000 yen na halaga ng snacks, top-tier content daw ito, sabay nilimas ang buong shelf. Biglang dumating ang mga tauhan ng shocker. Agad nilang tinakat ang lahat ng tao sa convenience store. Inutusan ni Naka ang cashier na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Ang babae, hindi man lang gumalaw sa takot. Samantala, nagtago ang streamer malapit sa shelves. Pero imbes na tumulong o tumawag ng pulis, mabilis niyang binago ang title ng kanyang live stream. Live Shocker Robbery. Excited siya dahil siguradong dadagsa ang viewers. Pero may isang goon na nakakita sa kanya. Sinite siya nito, "Oy, ang dami mong snacks ah." Sagot naman ng streamer, "Dinner ko to." Napakunot noo pa ang goon at sinabing tataba siya niyan. Pero nagbiro ang streamer na mataba na nga siya. Kahit nasa gitna siya ng panganib, mas focus pa rin siya sa views. Habang tumatagal, mas dama-dami ang nanunood. Sa isip ng streamer, ito na raw ang moment niya, ang araw na sisikat siya. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, pinapanood ni Tojima ang live stream. Agad siyang tumakbo papunta sa lugar ng krimen, dala ang matinding damdamin ng hustisya. Habang tumatakbo, may nakasabay siyang babae, at pareho silang napaisip, saan ko na nga ba siya nakita? Balik sa convenience store, may isang lalaki ang lumapit kay Naka. Galit niyang sinabi, "Ang gulo niyo na." Hindi makapaniwala ang streamer, mas lumalupit pa ang content niya dahil may vigilante na sa eksena. Tinanong ni Naka, "Sino ka ba?"
Pero kalma daw lang ang lalaki, isa lang akong taong nagsasabing tumigil na kayo. Nagkatinginan ang mga goons. Ano to, feeling hero? Pero mali sila. Biglang pumasok sa shocker pose ang lalaki, at sa isang iglap, nag-transform siya. Napatigil si Naka at ang buong grupo sa gulat. Ang lalaking ito, totoong shocker. Hindi tulad nila na peke lang. Wala ring masabi ang streamer, ni Tojima at ang babae ay pareho ring nabigla sa nakikita nila. Galit na galit ang bagong dating. Sawa na ako sa mga balita tungkol sa mga peking shocker Rob Aries na yan. Sabi niya, mga impostor kayo. Pakinggan nyo kung ano ang tunog ng tunay na shocker. Parehong narating ni na Yuro at Tojima ang lugar na matagal na nilang hinahanap. Si Tojima, sobrang excited, agad na ibinaba ang bag niya, kinuha ang maskara, at parang batang cosplayer na puno ng energy, biglang nag-transform sa dakilang Kamen Rider, sabay posing na parang nasa opening scene ng anime. Si Yuro naman, walang ka-impress-impress sa pinaggagawa niya. Tinanggal niya ang salamin, nagpalit ng outfit, at diretsahang sinabi kay Tojima na mukha lang siyang matandang lalaki na naglalaro sa murang maskarang pambata. Nagbatuhan sila ng asaran kung sino ba talaga ang mas nakakahiya sa ginagawa nila, hanggang biglang may lumipad palabas ng gusali. Yung lumang shocker trio, sumabog palabas, dumiretso sa salamin, basag lahat. Si Naka Aniki, napatigil sa gulat, ngayon lang siya nakaharap sa totoong shocker. Dahan-dahan siyang lumapit, sabay tanong kung totoo ba itong nasa harap niya. Ngumiti ang bagong shocker at proud na inamin, oo, isa siyang tunay na shocker. Hindi makapaniwala si Aniki. Lumuhad siya sa tuwa at nagsimulang magkwento kung gaano siya ka-obsessed sa shocker simula pagkabata. At ngayon, parang panaginip daw ang makakita ng totoong isa sa kanila. Pero bago pa siya matapos mag-fangirl, biglang sinigawan siya ng suntok mula sa ibaba, lumipad siya paitaas, sabay sumabit sa kisame. Pagbagsak niya, napasigaw si Tojima sa gulat, halos maiyak sa nakikita. Habang tumutulo ang luha niya, tumitig siya sa shocker, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Parang panaginip para sa kanya. Lumapit siya na parang gusto niyang yakapin ito. Pero bago pa makalapit, bigla siyang nag-pose at binanata ng Rider Punch. Tumilapon ng shocker, pero hindi pa rin bumagsak, bumawi agad ng counter punch, sabay bagsak si Tojima sa sahig. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Tojima habang nag-activate ang neural link ng maskara. Bigla siyang tumayo ulit at handang lumaban. Pero bago pa siya makasugod, sumingit si Tackle, sinuntok siya palayo at sinabing, "Ako naman." Sinigawan siya ni Yuro Asano, sabay sabing hindi siya tulad ng fake rider na yan, at proud na ipinakilala ang sarili bilang second tackle. Pagkatapos, malakas na sipa ang pinakawalan niya sa shocker, sabay shockwave toss na nagpabagsak dito. Sakto namang lumundag si Tojima at nagbitaw ng rider kick, sabay sabog ng enerhiya na tuluyang tumapos sa laban. Galit si Tackle, sinabing dapat daw hindi na nakikialam ang mga matandang kagaya niya sa ganitong delikadong laban. Pero bago pa siya matapos, biglang namatay ang mga ilaw. Isang lalaki na may pulang aura ang lumabas, tinawag niyang combatman ang Natalong Shocker, sabay nagsabing nakakahiya raw na mga ordinaryong tao lang ang nakatalo dito. Bigla niyang itinapon ang kung anong bagay sa katawan ng Shocker, at nagsimula itong masunog, parang prinitong manok. Pagkatapos, bamuka ng hindi normal ang bibig ng lalaki, sabay lumabas ang matutulis na pangil, halatang hindi siya tao. Maya-maya, may maliit na palasong lumipad mula sa bibig niya. Tinamaan ang bagong shocker, at agad itong naglaho na parang abo sa hangin. Lalapitan na sana niya si Aniki, pero biglang tumigil at sabing, "Hindi ko feel pumatay ng masyadong marami ngayong araw." Lumakad siya palayo habang mga sinulid ang umiikot sa katawan niya, at naiwan ang mga bida, tulala, hindi makapaniwala sa nakita. Pagkatapos, pumunta sila sa isang restaurant para pag-usapan ang nangyari. Si Yuro ang unang nagpakilala, tapos tinanong ang pangalan ni Tojima. Nang malaman niyang 40 years old na si Tojima, agad niyang tinawag itong weird old man na naglalaro ng Kamen Rider cosplay. Pero sagot ni Tojima, "Mas mahal ko ang Kamen Rider kaysa sa kahit sinong bata." Pinagtawanan siya ni Yuro, pero naging seryoso si Tojima at sinabi, "Hindi mo ba nakita? Totoong shocker yun. At yung isa, may pangil na parang halimaw." Aminado si Yuro na kakaiba talaga yung lalaki, pero hirap pa rin siyang paniwalaan na totoo lahat ng nangyari. Nanindigan si Tojima, sabay sabing, "Kung tunay kang tackle,
mararamdaman mo ang presensya ng tunay mong karibal, si Shocker mismo. Sakto namang lumapit ang manager para mag-refill ng drinks at casual na tinanong kung Shocker ba ang pinag-uusapan nila. Pareho silang natigilan. Tahimik na umupo ang manager sa tabi ni Euro, sabay ngiti at tanong kung talagang nakaharap nila ang totoong Shocker, kasi daw napanood niya mismo ang live footage. Tinanong ni Tojima kung sino ba talaga siya. Ngumiti ang lalaki at sinabing, "Ako si Mitsubishi Shimamura, manager ng lugar na to." Lalong nagulat ang dalawa nang tawagin pa niya sila sa pangalan. Nang tanungin ni Euro kung paano niya nalaman, umamin si Mitsuba na nakikinig lang pala siya sa usapan nila kanina. Sabay sabi niya, "Huwag kayong mag-alala. Pareho lang tayo." Kinabahan si Euro at sinubukang ipaliwanag na hindi sila mga batang nagko-cosplay. Ngumiti lang si Mitsuba, sabay sabi, "Alam ko naman. Nalaman ko na yan sa mga sinabi ninyo." Pagkatapos noon, dumiretso si Mitsuba sa punto, sinabi niyang totoo ang Shocker at siya mismo ay nakasaksi nito. Napayuko agad sina Tojima at Euro, interesado sa sasabihin niya. Dagdag pa ni Mitsuba, mahaba raw ang kwentong yun, tipong aabutin ng 6 na oras kung ikukwento niya ng buo. At kung gugustuhin daw niya, kaya pa niyang sumulat ng 5 nobela tungkol dito. Si Tojima, sobrang excited, sabay sigaw ng, "Kwento mo lahat, gusto kong marinig." Pero si Euro, halatang walang gana, sabay sabi, "Uuwi na lang ako, wala akong oras sa mga kwentong ganyan." Hindi siya pinansin ni Mitsuba, sinimulan pa rin niya ang mahabang kwento. Habang sa di kalayuan, may isang misteryosong babae, mukhang spy o agent, na tahimik silang minamasdan at nag-iipon ng impormasyon. Nagpatuloy si Mitsuba, sinabing nagsimula raw ang lahat noong 6 na taong gulang pa lang siya. Lagi silang bumibisita ng kanyang kapatid sa isang bahay sa kapitbahayan na napapaligiran ng puno ng prutas at gulay, punong-puno ng hinog na kamatis at pakwan. Isang araw, habang dumadaan sila, inanyayahan sila ng mabait na matandang may-ari at inalok ng pulang-pulang kamatis. Sobrang sarap daw ng lasa kaya simula noon, palagi na silang bumibisita. Pero hindi lahat natuwa, may ilang kapitbahay na nagreklamo dahil daw sa dami ng insekto na inaakit ng hardin. Hanggang sa may dumating na 2 opisyal para warningan ang matanda na itigil ang ginagawa niya. Pagkakita pa lang ng mga opisyal sa dami ng insekto, napatakbo sila sa takot, sabay sabing babalik daw sila kapag naayos na ang problema. Pagkaalis nila, dumating ulit si Mitsuba at ang kapatid niya, at inabutan sila ng matanda ng pakwan para tikman. Kinabukasan, may 2 siga na pumunta sa lugar nila, sinabing susunugin nila ang bahay ng matanda kung hindi nito aalisin ang mga halaman sa paligid. Sinubukan nilang magpanggap na matapang, pero kalma lang ang matanda. Inalok niya ng kamatis, pero sinampal lang ng isa at sinabing, "Ayaw namin yan." Kaya pakwan naman ang inabot niya. Sa una, ayaw pa rin ng mga siga, pero pagkalasap nila ng isang kagat, nagbago ang lahat. Sobrang sarap. Halos hindi nila mapigilan ang sarili at tuloy-tuloy silang kumain. Habang tuloy sa pagkukwento si Mitsuba, sumabat si Euro at sabi, "Okay, teka lang, anong connect ng lahat ng to sa mga Shocker? Pwede bang dumiretso ka na sa punto?" Si Tojima naman, sobrang hooked na, kaya sabi niya, "Hayaan mo siya, ipagpatuloy mo." Kaya nagpatuloy si Mitsuba. Sabi niya, habang magsasalita na ulit ang matanda, biglang sinuntok siya ng isa sa mga siga. "Bulong pa ng siga, binayaran kami ng kapitbahay mo. Ayusin mo to bago kami bumalik sa susunod na linggo, o lagot ka." Ngumiti lang ang matanda at mahina ang boses na nagsabi, "Sa tingin ko, hindi ko na kayang tumira rito." Ngumiti ang mga siga, akala nila nagtagumpay na sila, pero biglang dinugtungan ng matanda. "Kasi plano kong sunugin ang lugar na to, kasama kayo." At bago pa sila makareact, bigla siyang nag-transform, naging isang Shocker. Napatulala sina Mitsuba at ang kapatid niya habang sinusuntok at binabato ng halimaw ang mga siga. Pagkatapos, bumalik ito sa loob ng bahay. Ilang sandali lang, sumiklab ang apoy at kumalat sa buong lugar. Nagising sa katinoan sina Mitsuba at ang kapatid niya. Agad nilang hinayla ang mga siga at sumigaw na tumakbo, bago pa gumuho ang buong bahay. Pagkatapos ikwento ni Mitsuba ang lahat, handa na sana siyang magkwento ulit. Pero yumangal si Euro, sabay sabi, "Wala na akong oras sa mga walang katapusang kwento mo." Si Tojima naman, sobrang tuwang-tuwa, parang batang gustong marinig pa ang susunod na kabanata. Biglang lumitaw ang babaeng spy kanina,
na ngayon ay nakasuot ng uniforme ng waitress. Sinermonan niya si Mitsuba, sabay sabi, "Tumigil ka nga dyan at magtrabaho. Hindi ka binabayaran para makipagkwentuhan sa customers." Umalis ang babae, at si Mitsuba naman, lumapit sa dalawa at pabulong na sinabi, "Girlfriend ko yun. Siguro nagselos lang kasi maganda si Yuro." Sabay lakad palayo. Habang umaalis si Mitsuba, natawa si Tojima, sabay biro, "Grabe, nag-aapoy ang puso ko." Habang si Yuro naman ay napabuntong hininga at halatang hindi rin magtatagal doon. Matapos ang lahat, buong yabang na sinabi ni Tojima na siya mismo ay si Kamen Rider. Pero ngayon, hindi na siya pinagtawanan ni Yuro, ngumiti lang ito ng bahagya, parang tanggap na lang ang kabaliwan ni Tojima. Tinanong ni Tojima kung gusto niyang marinig kung paano at kailan siya naging Kamen Rider, pero magalang siyang tinanggihan ni Yuro, sabay sabi, "Salamat, pero sapat na siguro ang mga kwentong nakakabagot para sa araw na to." Habang papalayo na si Yuro, nanginginig si Tojima, halatang kinakabahan, hanggang sa naglakas loob siyang tanungin, "Gusto mo bang magpalitan tayo ng line contacts?" Napatingin si Yuro, napansin ang kaba niya, at napangiti bago pumayag. Samantala, sa likod ng counter, humingi ng tawad si Mitsuba sa waitress na si Yukari. Medyo nahihiya pa siyang umamin, pero sinabi niyang gusto niya ito. Namula si Yukari, sabay sabi na pinapatawad na siya, at mabilis na tumakbo palayo, halatang kinikilig pero kabado. Pagkaalis ni Yukari, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Mitsuba, naging seryoso. Tahimik niyang naisip na baka magdulot lang ng problema kung mas lalalim pa siya sa sitwasyong ito. At sa kabilang banda, nag-iba rin ang ekspresyon ni Yukari, parang may tinatago siyang lihim sa loob. Kinabukasan, habang nagtuturo si Yuro sa klase, isang estudyante niyang si Asano, na halatang may gusto sa kanya, nagdalaw-dilaw sa mga imahinasyon niya tungkol kay Yuro. Habang tuloy sa pag-daydream, bigla niyang nasabi ang nararamdaman niya ng malakas sa gitna ng klase. Napahiya siya ng todo, habang nagtatawanan ang mga kaklase niya. Kinagabihan, habang dumadaan si Asano sa sports storage room, napansin niyang may kausap si Yuro, isang babaeng hindi niya kilala. Biglang nag-confess ang babae, sinabing gusto raw niya si Yuro. Pero ilang sandali lang, lumabas ang totoo, si Yukari pala ang babae. Naparito siya dahil naiinis siyang lapit ng lapit si Mitsuba kay Yuro. Galit na galit si Yukari habang nagsasalita. "Yung boyfriend ko, baliw na baliw sa Kamen Rider. Buong buhay niya, sinusubukan niyang patunayan na totoo ang mga shocker." Humalakhak siya ng parang baliw, sabay dagdag, "Alam mo ba kung bakit walang babaeng nakakadalawang beses makausap sa kanya?" Napatingin si Yuro, hindi makasagot. Ngumisi si Yukari at biglang sabi, dahil habang abala siya sa paghahanap ng mga shocker, hindi niya alam na ang girlfriend niya, isa pala. Pagkasabi niya noon, nagsimulang magbago ang katawan ni Yukari, ang balat niya nagdidilim, ang mga mata kumikislap, at unti-unti niyang ibinunyag ang tunay niyang anyo. Si Yuro, nanatiling nakapako sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala sa nakikita, tumayo si Yokarizo sa harap ni Yuriko bilang isang shocker. Nagulat dito ang guro, pero ang pinakanataranta ay si Asano, na napasigaw sa gulat at takot sa nakita niya. Sa sandaling yun, napansin ni Yokarizo ang presensya niya at agad itong hinarap, sabay sabing may isa pa siyang dapat patumbahin. Hindi nag-aksaya ng oras si Yuriko, agad siyang nag-transform para simulan ang laban-laban sa shocker. Tinawanan lang siya ni Yokarizo, tinawag pa siyang nakakatawa, dahil para sa kanya, imposibleng matalo siya ni Yuriko kahit pasuot nito ang suit. Pero nagkamali siya, sa isang mabilis na sipa ni Yuriko, tumilapon si Yokarizo ng malayo. Pinatunayan ni Yuriko na hindi lang basta-basta ang kapangyarihan niya. Pagkatapos, sinabi niya sa estudyante niyang umalis na, dahil matagal nang tapos ang klase. Pero ayaw ni Yokarizo na may makaligtas. Sinabi pa niyang wala silang silbi dahil tao lang sila. Hindi makapaniwala si Yuriko sa narinig, lalo na't alam niyang tao rin ang nobyo ni Yokarizo. Pero sagot ng shocker, iba raw ang nobyo niya. Muli siyang umatake. Sa una, medyo nahirapan si Yuriko, pero sa matinding laban, ginamit niya ang kanyang electric throw at tuluyang tinalo si Yokarizo. Samantala, habang nag-eensayo si Tojima, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yuriko na humihingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, magkasama silang pumunta para bisitahin si Mitsuba. Nagulat ito sa pagdating nila,
Hindi niya inaasahang may dala pala silang nakagugulat na balita, ang minamahal niyang girlfriend ay isa palang shocker. Natulala si Mitsuba, hindi makapagsalita. Kalaunan, nagpunta silang tatlo sa isang park para pag-usapan pa ito. Hindi pa rin makapaniwala si Mitsuba na ang babaeng minahal niya ay kalaban pala nila mula pa noon, isang halimaw na mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Hindi maintindihan ni Tojima kung ano talaga ang ibig niyang sabihin, kaya nagpasya si Mitsuba na ikwento ang ikalawang bahagi ng kanyang karanasan, tinawag niya itong ang arko ng pagkikita sa halimaw. Medyo na-excite si Tojima, pero si Yuriko naman ay umaasang magiging maikli lang ang kwento. Nagsimula si Mitsuba na magbalik tanaw. Noon daw, magkasama silang nanirahan ng kapatid niyang si Ikkyo sa bahay ng kanilang lolo't lola matapos ang unang engkwentro nila sa isang shocker. Ngunit isang gabi habang kumakain sila, may dalawang magnanakaw na pumasok sa bahay at inatake sila. Agad na lumaban si Ikkyo gamit ang mga teknik sa martial arts na pinag-aralan niya noon. Pero malas, isa sa mga magnanakaw ay isang shocker. Sa isang malakas na suntok, napatay nito si Ikkyo sa harap ng pamilya niya. Naiwan ang lolo at si Mitsuba na walang kalaban-laban. Ngunit hindi pala basta-basta ang kanilang lola. Kinuha niya ang hawak na barbecue stick at ginamit ito bilang sandata para atakihin ang mga magnanakaw. Tinulungan niya ang pamilya niyang makatakas palabas ng bahay. Galit na galit ang shocker dahil natalo siya ng isang matandang babae, kaya nag-transform ito para lumaban pabalik. Nagtanong si Mitsuba sa lolo niya kung kailangan bang tulungan si lola, pero sabi nito, huwag daw mag-alala. Ilang sandali lang, narinig nila ang malalakas na sigaw. Nang tumakbo sila palabas, bumungad sa kanila ang isang kakilakilabot na eksena, isang nilalang na may malalaking kuko ang pumatay hindi lang sa shocker at sa kasamahan nito, kundi pati sa lola ni Mitsuba at Ikkyo. Dahil sa sobrang galit at gulat, tinangkang sugurin ng lolo ang halimaw, pero pinatay rin siya nito. Tinitigan ng halimaw ang magkapatid na nanginginig sa takot. Pero nang makita nitong mga bata pa lang sila, binuka nito ang malalapad na pakpak at lumipad palayo. Iniwan silang umiiyak habang nakatingin sa malamig na mga bangkay ng kanilang mga lolo't lola. Sa kasalukuyan, ikinwento ni Mitsuba na simula noong araw na yon, sigurado na sila sa nakita nila, ang halimaw na yon ay walang iba kundi isang kaijin. Sa gitna ng pag-uusap, biglang may lumitaw na kakaibang lalaki na agad na nagpatunay sa sinasabi ni Mitsuba. Isa pala itong kilalang tao sa kwento niya, ang kanyang kapatid na si Ikkyo, na dumating matapos siyang ipatawag ni Mitsuba mismo. Matapos ang isang dramatic entrance, lumapit si Ikkyo para silipin ng mabuti ang kakaibang grupo na nandoon. Tinanong niya sina Yuriko at Tojima kung sino sila. Ipinakilala naman nila ang sarili nila, ngunit idinagdag ni Tojima na nakalaban na niya noon ang mga shockers. Napatingin si Ikkyo at tila nagulat, kilala niya ang dalawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tojima, agad siyang nagmetamorphose at nag-transform bilang Kamen Rider. Nanlaki ang mga mata ng pulang buhok na lalaki sa nakita, pero sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong sa bida. Sino, sa palagay mo, ang pinakamalakas na Kamen Rider? Tojima. Ngumiti si Tojima at agad itinuro ang sarili. Siyempre, ang una, ako ang pinakamalakas sa lahat. Ngunit tumawa lang si Ikkyo, sabay gumawa rin ng sarili niyang transformation pose. Pagkatapos, sinabi niyang mali ang sagot ni Tojima. Ayon sa kanya, ang pinakamalakas na Kamen Rider ay si V3. Nabigla si Tojima at agad na sumagot, hindi ko hahayaang sabihin mo yang kalokohan na yan. Dahil dito, nagpasya silang maglaban para malaman kung sino nga ba ang tunay na pinakamalakas. Tinanggap ni Ikkyo ang hamon, ngunit sinabi ni Tojima na hindi niya kailangan ng simpleng maskara para patunayan na siya si V3. Ngumiti lang si Ikkyo at nagsabi, hindi ko kailangan ng maskara, dahil sapat na ang aking espiritu para makita mo kung sino talaga ako. Nalito si Tojima, pero habang nakatitig siya kay Ikkyo, unti-unti niyang napagtanto na totoo ang kanyang nakikita, ang Kamen Rider V3 mismo ay nasa harap niya. Sabi ni Ikkyo, simula pa noong trahedya sa kanilang mga lolo't lola, nagbago na siya. Iba na raw ang pagkatao niya ngayon, at ang espiritu niya ay taglay na ni V3. Naunawaan ito ni Tojima. Kaya nagsimula na ang matinding sagupaan ng dalawang alamat, ang unang rider laban kay V3. Agad umatake si Tojima gamit ang kanyang rider punch, ngunit mabilis itong nabasa ni Ikkyo. Ginamit niya ang isang Aikido technique at pinabagsak si Tojima sa lupa.
Ngumiti si Ikkyo at sinabing, hindi ko tinawag ang sarili kong V3 nang walang dahilan. Alam ko ang lahat ng martial arts sa mundo, kaya walang laban sa akin ang mga galaw mo. Sa sandaling yon, dumating si Yuriko, handang sumali sa laban. Pero sumigaw si Tojima, huwag ka makialam, Yuriko. Laban ko to. Medyo nalungkot si Yuriko pero tumango siya, sabay nagbago pabalik sa kanyang normal na anyo. Nagulat si Ikkyo nang bigla niyang makita si Yuriko habang inaalis ang kanyang suit. Sa sandaling iyon ng pagkabigla, sinamantala ni Tojima ang pagkakataon para muling umatake. Nagpatuloy ang matinding labanan ng dalawa, palitan ng suntok at sipa, kaliwat kanan, walang gusto magpatalo. Pero biglang naputol ang laban nang marinig nila ang isang boses, si Yokarizo, muling nagising. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Paglingon ni Ikkyo, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang simbolo ng shocker sa katawan ni Yokarizo. Agad siyang sumugod para tapusin ito, pero biglang pumagitna si Mitsuba, ginamit ang kanyang kakayahan para harangin ang atake ng kapatid. Anong ginagawa mo, Mitsuba? Sigaw ni Ikkyo. Sumagot ang kapatid, hindi ko siya kayang saktan, siya ang girlfriend ko. Nagalit si Ikkyo at sumigaw, ulitin mo nga yan. Matatag na sagot ni Mitsuba, kahit isa siyang shocker, siya pa rin ang mahal ko. Napahinto si Yokarizo, tila hindi makapaniwala. Ulitin mo nga, Mitsuba. Ngumiti ang binata at inulit iyon, ng buong puso. Hindi na nakapagpigil si Yokarizo, nilapitan niya si Mitsuba at hinalikan ito. Salamat, mahina niyang sabi. Pero, hindi ito pwede. Ipinaliwanag ni Yokarizo na bilang isang shocker, tungkulin niyang itago ang kanilang pagkakakilanlan sa mga tao at bantayan ang mga may kaugnayan sa kanila. Ang mga taong may malalakas na kakampi ay dapat puksain. Itinaas ni Yokarizo ang kamay at ginamit ang kanyang kakayahan para tawagin ang mga kalapit na shockers. Sa loob ng ilang minuto, nagdatingan ang napakaraming shocker na agad pumulupot sa paligid ng mga rider. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, bulong ni Yokarizo. Patawarin niyo ako. Pero kailangan kong patayin kayong lahat, pati na ang taong mahal ko. Habang umiiyak pa lalo si Yokarizo, sinabi niya kay Mitsuba na totoo ang naramdaman niyang pagmamahal sa kanya noon. Pero humingi siya ng tawad dahil hindi na raw niya kayang mahalin siya ulit. Biglang sabay-sabay na umatake ang mga shocker combatants, kaya napilitan ang ating mga bida na kumilos agad. Hindi inaasahan ni Yokarizo ang bilis ng mga pangyayari. Sinimulan ng wasaki ng dalawang Kamen Rider ang mga kalaban. Agad namang nag-transform si Yura at sumali sa labanan, binanatan pa ng isang malakas na suntok. Hindi makapaniwala si Yokarizo dahil hindi ayon sa plano ang nangyayari. Unti-unti nang nauubos ang mga tauhan niya habang lumalamang ang mga bida. Halos mabaliw siya sa gulat nang matuklasan niyang ang mga kaibigan ni Mitsuba ay mga napakalakas na bayani pala. Sa loob lang ng ilang segundo, tapos na ang laban. Hindi makapaniwala si Yokarizo sa nakita niya, mga tao lang ang mga ito, pero nagawang pabagsakin ang buong grupo ng shocker. Sinabi ni Ichiya na si Yokarizo na lang ang natitirang kalaban, pero muling ipinagtanggol ni Mitsuba si Yokarizo. Lahat ay nagulat, bakit niya pa rin ito pinuprotektahan? Humingi si Mitsuba ng kaunting oras para makausap si Yokarizo, pero tumanggi si Ichiya. Gusto ni Ichiya ng kasagutan kaya diretsahan niyang tinanong si Mitsuba kung balak ba nitong pakasalan ang isang shocker combatant. Nabigla ang lahat sa tanong. Pero simple lang daw ito para kay Ichiya. Kapag magkasama ang lalaki at babae, ibig sabihin ay gusto nilang magpakasal. Para sa kanya, walang gitnang opsyon. Gustong maghanap ni Mitsuba ng kompromiso, pero sinabi ni Ichiya na wala talagang gitna, pakakasalan niya si Yokarizo o hindi. Wala nang iba. Pilit nag-iisip ng paraan si Mitsuba para makalusot, pero sinuntok siya ni Ichiya at pinilit siyang pumili ngayon na. Bago pa man makasagot si Mitsuba, biglang dumating ang isang nilalang na kinilabutan silang lahat. Siya ang halimaw na nakita nila kanina. Gusto niyang malaman kung ilang shocker combatants na ang natalo ng grupo. Lahat ay nagulat nang marinig na isa pala siyang tunay na shocker monster. Pati si Yokarizo ay takot sa kanya, siya raw ang boss niya. Tinanong ni Ichiya kung totoo bang halimaw ito, pero hindi na ito sumagot. Sinabi lang ng halimaw na mukhang si Ichiya ang tipo ng tao na puro gulo, at sigurado raw siyang bastos ito. Alam ng lahat na kalaban nito, kaya ginulat ni Ichiya ang grupo nang bigla niyang suntukin ang halimaw sa mukha.
Malaking pagkakamali iyon, nag-transform ang lalaki sa kanyang tunay na anyong halimaw at agad pinatalsik si Ichiya palayo. Napakalakas ng suntok kaya halos mawalan siya ng balanse, pero agad din siyang bumawi. Samantala, sinabi ni Matsuba kay Yukariso na kahit ano pa ang mangyari, poprotektahan pa rin niya ito. Hindi pa niya ipinapakita ang lakas niya, kaya nagulat si Yukariso nang tumakbo itong mag-isa. Nag-transform si Ichiya bilang Kamen Rider V3 at sinabing oras na para magseryoso. Gusto rin sanang tumulong ng iba, pero sinabi ni Ichiya na kaya niyang labanan ang halimaw mag-isa. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo kung sino ang unang lalaban, pero biglang naglabas ng kakaibang tunog ang halimaw, tila ba tumatawa. Galit na galit si Ichiya at sumugod gamit ang V3 Mach Speed Kick, pero sinalulang ito ng halimaw gamit ang kamay niya. Hindi makapaniwala si Ichiya, walang sino man ang nakagawa noon. Agad siyang sinunggaban ng halimaw at ibinagsak sa lupa. Akala ni Ichiya, yun na ang katapusan niya, pero sa huling sandali ay sinagip siya ni Tojima. Ginamit naman ni Yura ang pagkakataon para sumugod at mahawakan ang halimaw, pero ginamit lang nito ang puwersa niya laban sa kanya. Tinamaan ni Tojima ng Rider Punch, pero parang wala lang sa halimaw. Sa counter-attack nito, tumilapon si Tojima at bumagsak sa pader. Patuloy ang laban ni Ichiya, tinamaan niya ng sunod-sunod na chop attacks ang leeg ng halimaw. Hanggang sa tuluyang mapunit ang mukha nito. Lahat ay napahinto sa gulat nang lumabas ang tunay na anyo ng halimaw. Wala pang halimaw na mas nakakatakot at mas totoo kaysa rito. Ipinakilala ni Yukariso na ito raw si Spider-Man, hindi ang superhero na kilala natin, kundi isang tunay na shocker monster na may anyong gagamba. Sinabi ng halimaw na wala na siyang ibang pagpipilian, sabay tanong kung bakit bigla raw silang tumigil sa pakikipaglaban. Nanigas sa takot ang mga bida, kaya mahinahon pang nagtanong ang gagamba kung pwede raw siyang mauna. Nanginginig si Ichiya sa sobrang kaba, kaya hindi siya makasagot. Ngumisi ang gagamba at sinabi na siya na raw ang susunod na mawawalan ng ulo. Sa huling segundo, nakaiwas si Ichiya sa atake, muntik na siyang mamatay. Ang lakas ng hampas ng halimaw kaya nagkaroon ng malaking hukay sa lupa. Pero hindi pa siya tapos, muling umatake ang gagamba, at ngayon wala nang matatakbuhan si Ichiya. Sigurado na sanang mamamatay siya, pero biglang may metal na lubid na lumitaw at pumulupot sa halimaw. Hindi makawala ang gagamba, at laking gulat ng lahat nang makita nilang si Mitsuba pala ang gumawa noon. Ni hindi alam ni Yukariso na kaya pala ni Mitsuba ang ganun. Pati ang mga bida, hindi makapaniwala, yung mahiyain at wimpy na bata kanina, biglang naging isa ring bayani. Fan ng kumpiyansa si Mitsuba ngayon. Napagtanto ni Tojima na siya pala ang Riderman, ang ika-4 na Kamen Rider na unang lumabas sa Kamen Rider V3. Sabi ni Mitsuba, nag-transform daw siya malapit lang, pero tinutulan ni Yukariso, sinasabing nagpalit lang siya ng damit. Sabay pinatibay pa ang pagkakatali ng halimaw gamit ang kanyang rope weapon. Alam ni Ichiya na kahit ganun pa kalakas si Mitsuba, hindi pa rin nila kaya ang halimaw sa kasalukuyang kalagayan nila. Kaya sinabi niyang kailangan muna nilang umatras. Sumang-ayon si Yura, at habang pilit nakakalag ang gagamba, napasigaw sa takot si Yukariso. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mitsuba. Ang wire na gamit ko, kaya nitong pigilan kahit 2 tangke na humihila sa magkasalungat na direksyon. Ibig sabihin, sapat na ang oras para makatakas sila. Sinabihan niya si Yukariso na oras na para tumakbo, pero tila may iniisip pa ito. Akala ni Mitsuba, nagugulat lang siya sa katapatan niya. Pero ang totoo, nagtataka si Yukariso kung bakit siya si Riderman. Napangiti si Mitsuba, inakala niyang tinatanong siya kung bakit niya pinili maging Riderman. At syempre, hindi niya palalampasin ang pagkakataon para magkwento ng backstory. Hindi makapaniwala si Yura na gagawin pa talaga niya ito sa gitna ng gulo, pero nagsimula na si Mitsuba. Tawagin nating, Me and My Brother's Rider Story, The Conflict Arc. Sinimulan niya ang kwento sa pamamagitan ng pagbanggit kay Kamen Rider V3, na nawalan ng mga magulang at nakababatang kapatid dahil sa mga halimaw ng shocker. Malubha rin siyang nasugatan, kaya nangako siya ng paghihiganti. Nagpasya siyang ialay ang sarili para sa layuning yun, hiniling niyang gawing cyborg siya nina Kamen Rider 1 at Kamen Rider 2 upang siya mismo ang lumaban sa mga halimaw. Nakarelate dito sina Ichiya at Mitsuba dahil pareho rin silang nawalan ng pamilya sa kamay ng mga halimaw.
Bata pa lang sila, ginagaya na nila ang mga eksena sa Kamen Rider V3. Pero palaging si Ichiya ang nagiging V3. Naiinggit si Mitsuba, at lagi niyang sinasabi, "Kuya, ako naman sana ang maging V3 minsan." Ngunit tumatanggi si Ichiya, isa lang ang V3. Sabi niya, isang araw, binigyan niya ng pagkakataon ng kapatid niya, magiging V3 daw si Mitsuba kung matatalo niya siya sa laban. Hindi makapaniwala si Mitsuba, kaya agad siyang sumugod, pero naiwan ang depensa niya. Tinamaan siya agad ni Ichiya at bagsak siya sa isang suntok. Sinabihan siya ni Ichiya na malayo ka pa sa totoong V3. Simula noon, lagi silang nag-aaway kung sino ang magiging V3. Lumakas si Mitsuba sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang iba't ibang martial arts at nakipagsabayan na rin kay Ichiya. Pero kahit ganun, palaging tabla ang laban nila. Sa dulo ng laban na yun, nagmakaawa si Mitsuba, "Kuya, kahit minsan lang ako naman ang maging V3." Pero matigas si Ichiya. Sinabi niya, ang tunay na V3 ay yung mas tapat sa pagiging rider, at ako yun. Sinabi pa niya, pwede ka namang maging rider man, sabay chop sa braso ni Mitsuba at sinabing yun daw ang kabaitan niya. Habang nagpapagaling, sinabi ni Mitsuba na hindi niya nakikita ang kabaitan sa ginawa ng kuya niya. "Anong kabaitan yun kung binasag mo lang ang braso ko?" Sabi niya. Binigyan siya ni Ichiya ng rider mask bilang paliwanag. Ang ibig sabihin pala, kahit hindi siya pwedeng maging V3, pwede pa rin siyang maging katuwang bilang rider man. Medyo disappointing, pero ipinaliwanag ni Ichiya na mas matanda siya ng 5 taon, kaya natural lang daw na siya ang V3, at si Mitsuba, bilang sumunod na rider, ay si Riderman. Kwento pa ni Mitsuba, si Riderman daw ay isang matalinong siyentipiko. Pero may kalaban siyang halimaw, si General Yui, na nainggit sa katalinuhan niya. Nilaso nito ang braso ni Riderman gamit ang acid. Kaya napilitan ang mga kasamahan niyang siyentipiko na oprahan siya at gawing cyborg. Doon siya naging Riderman. Doon naintindihan ni Mitsuba kung bakit sinira ni Ichiya ang braso niya, pero sabi niya, hindi pa rin yun kabaitan. Pinaliwanag ni Ichiya na kailangan niyang mawala ang braso para maging Riderman, pero dahil kanan si Mitsuba, kaliwang braso raw ang binasag niya para magamit pa rin ito ang kanan. Napangiti si Mitsuba, nanginginig pa sa galit at tuwa. "Salamat, kuya, at hindi mo sinira ang good arm ko." Sabi niya, sabay bigay ng kabaitan pabalik, isang suntok sa mukha ni Ichiya. Nagtapos ang kwento at natahimik ang lahat. Tinanong ni Yukari So kung okay lang ba kay Mitsuba na hindi siya ang V3. Ngumiti siya. Noong una, hindi. Pero kalaunan, na-realize ko, si Riderman, hindi tulad ng ibang cyborg riders. Isa siyang normal na tao na may mechanical arm. Nakipaglaban siya gamit ang talino niya at ang lakas ng braso niya. Kaya para sa akin, si Riderman pa rin ang pinakaastig sa lahat. Napangiti si Tojima, napaisip. Ibig sabihin, ikaw mismo ang gumawa ng braso mo? Gustong-gusto sana ni Mitsuba ipaliwanag kung paano niya ginawa ang kanyang mekanikal na braso, pero walang oras para doon, pinaalalahanan sila ng iba na kailangan na nilang tumakas ngayon din. Habang tumatakbo sila, napansin ng Spider Monster ang grupo. Nakangisi itong nagsabi, "Kakaiba kayong lahat, sino ba talaga kayo?" Hindi ito nag-alala kahit tumakas sila. Dahil ginamit niya ang kakaibang kapangyarihan, telepathy, para utusan si Yukari So na patayin si Mitsuba. Napasigaw si Yukari So sa sakit habang sinusubukan niyang labanan ang utos, pero hindi niya ito mapigilan. Sa isang iglap, sinuntok niya si Mitsuba sa mukha. Sunod-sunod pa ang mga suntok, parang wala na siya sa sarili, kaya agad na tumakbo ang mga iba para tulungan si Mitsuba. Pero pinigilan sila ni Mitsuba. "Saglit lang, kaya ko to. Ito ay sa pagitan naming dalawa ni Yukari So." Sumisigaw na parang isang mabangis na hayop si Yukari So, habang pilit siyang pinapakalma ni Mitsuba. "Yukari So, magising ka. Hindi yan ikaw." Pero wala, tuluyang nawala sa sarili ang babae at muling sumugod para umatake. Sa halip na lumaban, tapat na sinabi ni Mitsuba, "Yukari So, mahal pa rin kita." Napatigil si Yukari So. Nagsimulang manginig ang katawan niya habang pilit niyang nilalabanan ang kontrol ng gagamba. Muling nagsalita si Mitsuba, "Pasensya na, kanina, hindi ko nasagot ng totoo si Kuya Ichiya. Pero ngayon, handa na akong sumagot." Lumapit siya kay Yukari So, kahit patuloy itong nanginginig sa sakit. "Kahit isa kang miyembro ng Shocker, mahal pa rin kita. Gusto kong makasama ka habang buhay."
Sabay sabi niya, pakakasalan kita, Yukariso. Napatulala ang buong grupo. Ano, halos sabay-sabay silang napasigaw. Si Yukariso naman, biglang napahinto, tumulo ang luha niya. Pero hindi yun luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Sa wakas, nakalaya siya mula sa kontrol ng halimaw. Niyakap niya si Mitsuba at sinabi, mahal din kita, Mitsuba. Ramdam ng lahat ang tindi ng emosyon, pero naputol ito nang biglang gumalaw ang halimaw. Sa isang iglap, nakawala ang spider monster mula sa mga wire ni Mitsuba. Nagulat si Mitsuba, hindi niya maintindihan kung anong ginagawa ng halimaw. Biglang nagliyab ng enerhiya ang katawan nito, at pumutok ang mga kalamnan sa sobrang lakas. Nawasak ang balat nito, at lumabas ang tunay na anyo, isang nakakatakot na nilalang na parang halimaw mula sa bangungot. At ayun na mga kaanasaga. Kung nag-enjoy ka sa recap na to, don't forget to like, share, at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang episodes. I-click mo na rin ang playlist sa channel para tuloy-tuloy mong mapanood ang buong kwento ni Tojima habang unti-unti siyang nagiging tunay na Kamen Rider. Tara, binge watch mode on.